So yung parang power ng text to create narrative, nilalagay ko rin yan. Matagal na naman may nagamit yan. Katulad yung MKT, Makati. Wala naman Makati. Ito katulad nito, parang mga panang subdivision, di ba? Makat ng lupa. O, di ba? Makat ng lupa. Di ba? Hindi mo. Mga suggestive ano lang naman yan eh. Hindi naman mo pwedeng ilagay din yung mapa mismo painting yan. Hindi naman yan architectural planning. So yung acknowledge mo ng painting, painting is painting. Pero isang interesting angle din yun, yung ginagamit yung isang technical image mapa for an aesthetic composition. Pero ito parang walang density ng Cebu eh. City ng Cebu, di ba? Parang tinignan sa taas. Ito daw yung Cebu, ito yung mga parang makapalikot na ano. It's not Cebu. Pero pag nasilong na basa mo Cebu, Cebu na yan. Alam na rin, okay na rin, di ba? Kasi yung word mismo, it defines something. So yun din yung conceptual underpinnings ng word ko. So I'm an abstract painter at the same time, may conceptual underpinning. Hindi yun naman yung spirit ng abstraction, di ba? Hindi mo i-spell out lahat. Laging yung essence lang. Hindi mo pwede sabihin naman. For example, yan. Hindi mo na pwede naman itong mga quality ito parang ano yan, symbolize yung mga walls, mga numbers. May kanya siyang meaning as it is. Maganda siya, maganda. Lagay mo sa wall mo yan. Di ba yun yung challenge ng abstraction na yung imagination ng audience ma-exercise? Mahala siya. Pero pag nakita mo naman, talaga nakikita mo parang may purple lang siya. Ito naman makikita mo naman yung gusto mong gawin. Kaya lang siyempre, pinaganda ko rin. Magagandahin na katulad nun. Maganda naman siya. Aesthetically correct. Yung texture, yung position, coloring schemes, perfect. Pambenta, sabi nga nila, pero masasabi kasi may nagsasabi na first and foremost, painter ako, aesthete ako. Kaya aesthetics yung ano ko. Kaya lang, meron ako political na part of me. Pagsasamahin mo na. Oo, lumalabas na yung politics ko. Pero masasabi mo bang conflict yun? Hindi naman yata conflict yun. Wala namang conflict yun. Wala namang conflict sa ganun eh. Kasi yung una, everything that you believe, you make it kung yung art for art's sake, masyado ka namang wala ng pakialam sa mundo nun, di ba? Yung art for society's sake, masyado ka namang for society nun. Ang amin naman yung art for art's sake at art for society's sake could be one. Pero isa sa mga statement ko nung araw is I choose abstraction because it's more as a political action rather than aesthetic. Kasi abstraction does not create traces of my colonial past. Wala siyang traces ng aking influence ng mga kolonyal na pumasok sa akin. Kaya namang abstraction sa American medium yan. Abstract expressionism yan. Lahat yan. Itong mga ganito. Sa Western art history. Oo, sa Western art history. Although may mga nagsasabi na abstraction, hindi lang naman sa Western art. Pero sila yung nag-propagate na ganyan idea. Although lahat nag-abstract, diba? Zen Buddhist, abstract. Pero yung nga pala, di ba sabi mo na involved ka sa Mamian art? Yung mga culture nila medyo ginamit din natin ng araw. During yung the first 6 shows ko, tungkol ako sa mga Mamian, sa Mindoro. Siyempre, yun ang una ko gagawin kasi doon ako lumaki. Doon din ako nagkaroon ng, yun ang parang lugar ko. Yun yung inherent sa akin. So doon ako muna magsisimula. Pero siyempre, in the long run, when you are not what you are saying, marirealize mo rin na hindi na rin ano. Kaya lang, ang mahalaga doon, nakuha ko yung magaganda nilang kaisipan. At yun ang ginamit kong dahilan para may pakita rin sa mga bayan. For example, yung kanilang pagmamahal sa yung kaisipan nila na everything in nature is sacred. For example, hindi sa na environmental thinking. Diba, yung environment ko, ang tingin mo pala lahat pala sa nature is sacred.
pwede may environmental ano pa. So pwede mong natin gamitin yung mga universal lessons ng mga Mangyans, magiging gentle nila, at saka the way they treat colors. So they have the different kind of perception, color perception. So sila lang yung may color perception na kakaiba sa mga pangarelo sa buong mundo. So yung mga research ko noong araw, yung mga iba-ibang color scheme nila na naging bahagi ng mga painting ko. For example, Mina de Oro series, mga gold paintings. We see a lot of gold paintings outside, inside the malls. Pero kung tutuusin, a long time ago, I used to do that. But that kind of gold painting is all about my place in Mindoro, Mina de Oro. Di ba? So masasabi mo ikaw yung unang gumawa? So, tingnan mo kasi kailangan sabihin ako una, the reason why I do some gold paintings is because I know that I came from that place. So there's a reason. So everything must have a tradition before you make painting. Pero yung painting na walang tradisyon na sinabi ito, gold, gawin mo. Maganda sa tapos. What is the value of that? So parang fashion designer lang, gumamit lang. Gawin mo ito. Kung gusto mo yung kulay na ito. Gumamit ka ng Muslim na ano. Tapos. Tapos. It's not, so everything in production also should be sacred. It should have roots. It should have some historical background. Kung hindi, ano tayo? Pwede tayo makopya anytime. Hindi naman ganyan ang art practice na matino. Di ba? Although na-mention natin yung fashion designers, interior designers. Although meron din naman mga interior designers and fashion designers na merong marami namang magagaling na interior merong social na alam nila yung saan nila kinuha yung ano. Ang kailangan lang is respect that they have to acknowledge that this kind of work should be came from this person, that this kind of work is my study. Yun ang kailangan natin yung footnotes ng lahat. Kasi kung wala tayong respeto, kanya-kanya pwede pala yun, ano pa ang mangyayari sa atin? Image makers lang tayo. At saka wala kwenta. Wala nang value yun. Kasi hindi natin pag-uusapan na yun. Wala na tayong pag-uusapan. Nakasandal lang tayo sa valuation ng iba. Oo. Sila na bahalang maglagay ng value dyan. Oo. Kung gano'n, madali natin kaya dayain ang development ng art sa Pilipinas. May magdadaya para sa'yo. Oo, kasi ano rin yan magre-reflect na yan na bilang tao, bilang Pilipino Kaya hindi maganda ang ating gobyerno dahil maraming corrupt. O kaya hindi rin gumaganda ang ating art dahil maraming rin corrupt. Kung ang mga artist ay nakukurap, mas lalo makukurap ang mga politiko. Di ba? Kaya mas maganda ang artist muna hindi maging corrupt. Ang artist muna magsimula na sila ay maging tama sa lahat ng kanilang aksyon. Lahat ng mga bagay i-acknowledge. Saan nanggaling yan, paano mo ginawa yan, paano nangyari yan. At saka i-take start, hindi madali yan. Kung sumikat ka bigla dito dahil lang sa simpleng appropriation mo, hindi sa iyo yan. Marami nakapag-appropriate na magandang painting, pagkatapos sumikat, napakinabangan, nagkapera, pero after nun, ano nangyari? Magpipigure ka na, kasi tapos ka na dun. So wala nang history, wala ka na continuation ng ginawa mo. So ang nangyari, yung ginawa mo lang, para lang sa isang panahon lang. Siyempre ako, ang painting ko transcending, dapat nagtatranscend ka sa panahon. Maging bahagi ng nangyayari sa panahon. Sabi ko nga si isang lawyer, nakausap ko nung isang araw. Yung lawyer na yun, collector siya ng social realist painting. Sabi ko, ikaw lawyer ka, dapat mas nagkukulik ka ng abstract painting. Kasi nabubuhay ka sa abstract painting Dahil abstract ang law. Everything in law is abstract. Interpretation. Lahat ng interpretation is abstract. Bakit kayo magpapa sa realist? So dapat ang collection mo is more on abstract. Kaya lang, piliin mo yung ikukulit mong abstract. Yung abstract na with proper process, proper discourses, and with social concern. The same as what the social realist is doing. Pero in abstract way. Yun ang sinabi ko sa kanya. Sabi niya, okay, hindi yung thinking mo sabi sa akin Ay, ito man pala isang Kasi napunta tayo dun sa na ang ginagawa ng ibang pintor ngayon, naging supplier na lang ng craft para sa mga collector ng
ng craft. May mga ganung pintor siguro magsasabi na yung mga gumagawa ng abstract hindi marunong drawing yan. Kami yung totoong artist. Anong sabi ko ganun? Hindi ka naman maka-graduate ng fine arts kung hindi ka mag-graduate. Kasi unang-una, drawing ang simula na. Hindi ka makakapasok ng fine arts. Hindi ka makakapasok, so hindi ka mag-drawing. Ang masakit nito, marami nag-abstract na hindi nag-fine arts. Yun ang ibang usapan. Pero yung nag-fine arts, pag sabihin natin na masyado tayong nagkakaroon tayo ng elitism because kailangan ka muna pala fine arts para ka makapag-fine. Hindi naman ganun. Ang ibig ko lang sabihin, we make art practice should be professional. Should be in accordance with the proper academic process and proper actions. Pero actually, yung mga statements na gano'n, reflection din yun ng sinasabing ignorance ng kung saan nanggaling yung... Diba, madali kasing tirahin na yung work ni, yung work ni sabihin natin ni Kuning. Di Kuning eh. Di Kuning, gagawa naman yan ng bata eh. Oo. Pero reflection ng ignorance yun yung sa hindi na natin kung bakit yun nangyari, kung bakit yan nakarating doon. Dahil nga wala tayong sa art history. Kulang tayo sa pag-aaral. Ayaw natin gawing professional ang art history, ang art criticism, ang artistic practice natin kagaya din ng political practice. So, kung bulong ang sistema natin sa gobyerno, sa ating bulok din ang sistema ng ating sa art practice. Kasi lahat ng mga yung hindi naman talaga na kailangan ng gawing image na stylized image na ganyan, nagiging nagkakabalyo na wala namang koneksyon sa ating kultura. Kung wala namang koneksyon sa nangyayari ngayon, bakit naman yun nagagawan mo ng substance? Hindi naman pala yun ang koneksyon, kundi kapareho din ang ginagawa doon sa ibang bansa. Pati yung stylized na mga mukha, lalo na sa mga figurative na Pagkatapos yung option, yan ba nag-reflect lahat din sa ating kultura bilang Pilipino? Hindi rin naman eh. Kumbaga, lahat marami rin mga bagay na hindi natin natitignan, na-overlook natin dahil hindi naman pa ganun kalakas ang labanan ng art practice dito sa Pilipinas. Hindi ganun ka-professional. Ngayon, kung gagawin natin professional lahat yan, maraming iiyak, maraming magre-reklamo, maraming galit. Unang-una, kung mayroong critical writing, hindi maraming bigtigo. Baka ako, yari din. Hindi natin alam, baka may pagkukulang din sa aking ginagawa, hindi natin alam. Pero ako, okay lang sa akin, i-criticize ako, hindi ako mapipikon. Kasi mas gusto ko nga yun. At least, malalaman ko kung ano yung kahinaan ko. At from that weakness, I will start all over again. Na hindi katulad ng ibang artist na pag tinira mo, mapipikon, naaawain ng writer. Kaya wala nga magsulat na ngayon eh. Kasi pag hindi artist ang nag-awa sa iyo, gallery ang magagalit sa iyo. Di ba? Kasi binibenta nila yan, pagkatapos ditirahin mo. Di ba? Lalo na kung sa auction. Oo, lalo pang mga hawak na nila yan, pagkatapos ditirahin mo. Hindi na pwede. Kasi malaki ng investment nila doon eh. Yayariin ka. So, ano mangyayari sa mga writers? They will go outside of the Singapore. Doon sila. Kung sino magpasweldo sila ng maayos. Pero nasa na ang ating tradisyon ng pagsusulat, tradisyon ng pagpapalawak ng ating kaisipan bilang mga artista ng bayan. Diba? Wala, nababawasan. Kasi nga, hindi tayo lumalaban ng parehas. Ayaw natin ng parehas na laman. Gusto natin kung saan lang yung bang selective selective na criticism. Hindi pwede. Kailangan open criticism. Kung ako ngayon, ayaw kong tumira man akong tumira, hindi ko makatitira din. Baka sasabihin kaya ako tinitira, pinalalakas ko yung sa akin.
So dapat na tumitira yung mga writer, di ba? Yung mga nakakaintindi ng dapat na practice mo sa mga art historian. Ako ito, yung mga English na saan galing ba yan? Nung araw, ginawa ko na 1989, mga stencil works. May nakasulat pa, made in art. 1989, ganyan na yung ginagawa ko. May mga concept na ako na mga lahat ng delicate that has made in art. So, ibig sabihin, kung trying to promote our products, so, hindi lang ngayon ako gumawa ng painting na may connection sa mga dapat gawin ng ating bayan sa pagpapaunlad. Kailan ba nagsimula yung overwhelming input sa works mo? I started nung nung 90s mid-90s yan After nung, almost the same as nung mga texture. Kasi nung araw, ang minimimi ko yun, mga cave, no? Cave ng mga sa Mindoro. So, laging in reference with landscape. So, yung puti, na-realize ko, yung ground mismo ng mga mid-90s, yung puti mismo na ground, isa spans of na automatic na part na ng composition ko. Yun na yun pa lang. Yun na art na yun. Yung pinaganda ko na yung ground, yun na yun. So, nung nasa drawing room ako, 1999 pala, nagsimula yun, nung naging artist ako ng drawing room. Kasi ang reference ko lagi landscape, di ba? Places, ever since. So, di ba? Amawan is a place. Yung mga Amawan series ko is a place yun a river with stone or something like that. So ito, it's the same place din ito kasi urban planning, so everything is about places, environments, sa naka-reference ako. So, noong mga 1999 drawings ako nag-start, nakita ko yan na yung white background is a place in itself. Kung mga universe in itself, isa na sa mga composition na lalagay mo na lang ng markings. Kasi yung white kasi yung ground mismo, yung blackness niya na pwede ka maglagay lang ng kahit magkakaroon na siya ng sariling Parang ina-emulate mo yung whiteness ng paper. Ito, pinimimik ko dito yung white ng papel. Kasi for the last 10 years, I work with paper. Mas kilala ako sa works on paper. Lalo na panahon na ako artist ng drawing room. Kasi yung pangalan na nanggalan ko, drawing room. Light works lahat. Kaso nagbago na rin, siyempre. Ngayon, ang naging development ko is to work in canvas, na make the canvas more like the ground, more like mimicking the subtleness, the whiteness of the paper as a first element of my composition. Pati yung planning mismo, pag gumagawa ka on paper, controlling the medium. Kasi controlling the proper, like play, like, yeah, I got 2 shows with the term plan. My show in Chicago is plan. Lahat planning Ngayon, ang next show ko naman, na sinabi ko nga sa iyo, yung legislative agenda. Kasi planning din yun, legislations. Yun ang next show ko. Kung matapos ko next 2017 or 2016. Kasi doon papasok naman kung ano yung gusto mo na magawa ko patas para din sa ating bayan. I have to admit, it's designed for interior. It's an interior friendly works. Dahil mo ng painting sa akin. Para sa isang interior designer, walang painting na hindi pwede ibagay sa So, aminin natin lahat. What's the problem? But ang naman na rin, yung content, naman, title, lahat, it goes with all those content. At least hindi ka lang alipin ng interior designer. Saka hindi ka alipin ka ng pagpapaganda. Maging alipin ka rin ng pagbabago. Hindi ko yung tipong artist na sila ang bahala kung anong meaning na ginawa ko. Oo. Hindi pwedeng hindi tayo bread talk na
laging if a picture paint 1,000 word na. If a picture paint. Hindi tayo gano'n. Nakahan na natin lahat. Kung sabihin na natin, ito yun. We have to be very true to ourselves. Kasi as an artist, you should be true to yourself. Kasi kung hindi ka totoo sa ginagawa mo, isa ka pa magiging totoo. Lalabas naman yan. What's wrong with making words beautiful? Diba? What's wrong with making... ito nga, asim ng kulay ko rito eh. Pero yung kasima niya, parang umaganda rin. Pag tinignan mo, di ba? Kasi relative din naman yung asim at sweetness. Kanya-kanya kultura yan. Ito, yung kulay na yun, sa kalakit ng kulay na rin yan. Di ba? Yung mga kulay na rin. Talagang maasim yan. Pero nagagawa mong paraan na maging pleasing. Di ba? Ang ano ko naman, pintor ako, studio artist ako for the last 25 years. Siyempre mo, 25 years na ako nagpipainting. So, medyo alam ko na yung laro niya. Ang kailangan lang talaga magkaroon ng magandang content sa lahat ng ginagawa. Kasi kung wala, ay di... Masasabi ko ba sa mga options? Hindi naman ako kasali dyan kasi yung abstraction niya wala nang substance masyado eh. Kaya hindi naman pwede isalin sa option. Hindi naman siya yung painting na talaga na oil on canvas, na mga tao, na malalaki, na magaling ang talent mo, na pero yung works mo naman is just all appropriation din, na nagawa na rin lahat, na wala. Yung sinasabi ko sa akin, darating na namin seminar sa UP, mga art critics, yung sinasabi ko, yung talk ko, brief talk, yung focus ko na hindi natin kailangan ng maraming art critics, kailangan natin yung art historians. Oo, kailangan maglalagay ng... Katulad yung mga technique na ganito, saan ba nagsimula yan? Yung mga print-based work, saan nagsimula yan? Sino ang mga naunang na ganyan ng mga Pilipino? O paano yung mga ganyan concept? Yung mga masking, yung mga veiling, yung mga... bakit hindi dinidiscuss yung bakit naging gano'n? Katulad si Olaso, nagkaroon siya ng dayapan sa pagkarami-rami ng parang veiling din, di ba? Mga ganyan din, may mga kita yung ilalim, di ba? O, si Manansala, bakit nagkaroon din na gano'n? Saan niya kinuha yung gano'n? So, yung gano'ng mga technique na may meaning din yan eh, bakit na ginawa yun? Art history actually is a criticism above criticism. Kaya criticism siya. May ano ka dyan, may mapukulot ka dyan. The right formula for a more solid artist. Kung postcraft ka lang, wala ka naman content, wala kang historical background, wala kang tradition, substance. Kung puro content ka naman, wala ka naman craft, hindi naman makita sa iyo yung pinagsasabi mo. Ano naman paano? Kailan balance? Content, form, and content kasi pagsamahin mo lang. Okay na yun. Ang naging naman ng art making to make an artist more substantial. The power of marketing. Pag todo-todo lang discussion sa libro, sa lahat, so you can have a value na kasi sobra na. Dahil you transcend from being just a thinker to a topic with a national scale or global scale. May value ka. For example, a topic na tungkol sa di nagkabali ng todo, di ba? Lumakas ang bali niya kasi naging global siya. Topic, di ba? Napag-usapan. It came from the power of marketing, the power of isang institusyon kung paano niya i-promote sa isang artist. Sa Pilipinas, sino gagawa sa akin? Wala naman. Kanya-kanyang laban. Kanya-kanyang statement. Walang nag-judge from above. Walang nagsasabi na dapat ganito, dapat ganyan. Katulad ng mga composition ko na ito. Luma na ito eh. Tutuusin. Luma na yung concept na ito. Madami ng gumawa niya. Hindi naman yun ako lang. Pero the mere fact na pagsamasama ko yung luma na pag iba-ibang approach, yun yung bago. New and now.
now and new. Dahil yung combination mo ng iba-ibang concept pinagsama-sama mo hindi mo naman sasabihin ikaw na mag-create ng iyong dahil lahat nagawa mo Kung paano mo lang napagtama-tama lahat, yun ang mahalaga. At yun ang sa tingin ko ang sagot kung gusto mong maging isang maayos na alagad ng singing, di ba? Ito, tulad ito, palapas din. Pero hindi ko lang nilagay na todo or parang tinago ko pa rin. Hindi ko kasi kaya nang dedicated ko lang din sa kanya. Kasi hindi naman, yung word lang na palapas, marami na ibig sabihin, di ba? Palapas. Hindi ko naman kilala yun hindi ko nga na-meet yun Kaya lang, sila yung nakita ko na Pilipino na nag-invoke ng urban planning. So, it could be for him. This show could be for him. Diba? Hindi natin alam. Kaya lang, hindi naman niya alam ito Hindi ko nga siya na-invita. Which is probably good. Para hindi masyadong na-narrow yung context. Oo, hindi siya yung iba, inalis ko na yung mga sulat kasi malaki rin ang effect nito sa painting. Alam mo yung isang sulat lang, ang laki na yan Narrative na yan kaagad. Yung paintings mo ba ilang layers yan? Sa grounding lang hindi 5 layers na kagad sa grounding lang. Yung puti, di ba? Bago yung tinatawag natin eggshell finish. I-eggshell finish mo muna yan. Pagkatapos siguro ito mga 4 na layer na pagganyan. So may depth siya Kahit flat ang dating niya, pero pag tinignan mo, may depth. Wala nga akong texturing Ang texturing ko, illusion. Pero may glazing ka? Wala. Acrylics to lahat? Acrylic ito Kahit naman yung spray paint na yan, acrylic din naman ang yan. Acrylic paint yan. Kaya na may spray painting concept ako. Ang concept ko na sa spray painting, yung walang touch ng hand, na parang photographic siya. Siya yung mag-make it as a contemporary works. Kasi usually, mga abstract painting, modernist yan. So kung may counting spray, noong araw wala namang spray, noong 60s, 70s, wala akong dito. May print siya. Not necessarily for painting lang, di ba? Okay, sige ba? Thank you, Jojo. Salamat sa iyong pagbibigay halaga sa akin exhibition. Hindi ka nagsusot ng white. Ano yung paintings mo? White? White, di ba? Lagi ako hindi ako mahilig sa white. You cannot, you cannot identify my work to myself. Kasi it's a different one. Kasi ito yung malalim kong damdamin. Kung hindi naman ako naging painter, baka killer ako. Di ba? Kasi kung ang tingin ko kasi ito change Kaya kung personally, kaya nga nung nag-politika ako, talagang marami rin akong nangyari sa buhay ko na violent. Kung hindi ako nag-painter, baka violent talaga ako. Pero na-painting, naging na-ambush ka, maraming bagay na nangyari sa buhay ko. Pero yung painting ko nagbigay sa akin ng katahimikan. So yung katahimikan na gusto ko, makikita sa painting ko. Yung magandang buhay na pangarap ko, makikita sa painting ko. Yung magandang ideas na makikita sa painting ko. Kasi yun ang gusto ko. Ako, nagtataka ako ba't nagawa ko yan. For the last 25 years, dumating ako sa point na kaya ko palang gumawa ng malilinis na trabaho. Medyo. Yung sunod na show ko ang title ko doon, Bang, some other paintings. May series ako doon, ang title, Housing Project. So, may subject na ako na related dito. Housing project. Makikita mo yun, pinost ko tayo yung series ng painting sa Facebook. Pero ang title ng housing project. So, kadugtong nito Di ba? Na yung nagkikreate ka na ng community. Ganda nga yung hindi lang yung art history ng bansa, ang bansa ang may art history.
Ikaw, bilang pinto, may art history ka. Oo, yung curriculum ng art history. Kasi kung lalo na din sa Pilipinas, wala ka namang art history. Kaya nga gagawin mo lang yung kung ano yung pwede mong gawin sa Pilipinas na kagaganda sa bayan. Di ba kayo ng art history mo? Meron tayong art industry. Oo. Pero yung art history natin, Wala, hindi natin pailabas yun eh. Kung meron man, tinatawag. Kung ilalabas natin yun, hindi pa bagay din sa totoong art history. Kasi makikita mo yung appropriations, makikita mo yung limitations. Kasi yung limitation eh, yun, kaya nga yun ang iniwasan ko eh. Kaya nga mga title ng show ko after nung natapos na ako sa modernist thinking na nakita ko is all about social concern. Kasi katulad ng show ko nung during the 2008, 2009, Buya series. Buya series is drawings, plan din yun. Nung Buya na pinagawa ko sa Mindoro sa mga kapitbahay ko na nawala ng bangka, kailangan ng mga isda. O di papagawa ko ng Buya. In drawing no, din pina-implement kung binayaran ko 5,000 kada isang Buya, dadalhin sa bagat. So nakinabang yung tao, pero hindi nila alam sa drawing na maganda, na may Buya. Hindi nila alam na yun pala, naging plano rin ng isang successful na community works. Ano yung boy? Buya is a boy na yung nakalutang sa dagat na ang ilalim doon, tirahan ng isda. Na para after 3 months, may kulog may isda, doon ka maging isda. Pero yung mga drawing doon, yun yung series of works ko na pinagkakitaan ko rin sa magandang pang-decorative siya. Decorative siya, kaya magandang drawing, yung buya. Maganda. Pero, yung social work ko, hindi ko na ginawang artistic practice yun. Kasi yung social work talaga, tsaka political work yun. Ngayon, naging bahagi naman na dahilan kaya ako makakreate na certain kind of topic dahil sa social work ko. Dahil sa aking works na yun. So, lahat ng bagay na ginawa ko, may kwento. At ginawa ko talaga. Kaya nga may proof ako, naging social worker ako. O naging politician ako. Yung ginagawa mo sa painting, yung ginagawa mo sa may kaugnayan. May kaugnayan. So yung painting at saka yung gawa ko sa bayan, totoo. Katulad nito. Urban planning, pwede nating simulan din ang paglilinis ng bahay. May kaugnayan din sa pagbabago. Kasi yun naman ang kailangan natin sa Pilipinas, hindi naman yung tortura na pagandahan ng painting, kayahin natin ang painting niya. Hindi na kailangan ng tao yun. Ang kailangan ng tao, maintindihan natin na kung tamang maintenance ng ating mga infrastructure, implementation of our, kung may taxation man tayo, ganun din. Meron din tayo na nationalism na tanim sa mga tao. Kasi, artist as politician, politician as artist. Yun ang nagiging nangyayari sa akin. Pwede nga akong mandidato kung gusto ko eh. Hindi ako sasabihin na kung walang history. Sa akin, artist lang yan, hindi pwede kandidato eh. Dahil sinabuhay ko yung aking plinano sa painting. Lahat naman yan para kang actor. Anong tawag doon? Ini-impersonate mo na yung mismo in-impersonate na niya yung kanyang role, di ba? Eh di sa artist, mas mahalaga na i-experience mo muna isang bagay bago mo sabihin, bago mo itapik sa gawa mo. That makes your work authentic, di ba? Hindi yung puro laban sa gobyerno. Lahat ng works mo, so sarili, makabayad ka, social ka naman. Ang bibili sa iyo, kung mga social din. Socialite. Bago kasama mo, mga mayayaman din na hindi ka naman, hindi mo nga naintindihan kung anong paghihirap ng mga tao dyan. Hindi ka nga nakasama din sa kung anong tondo ng araw, ng mga palabag ka, nung nasa activism pa. May kilala ka bang doon sa social media? Hindi naman nasasabihin yun. Alam naman natin na karamihan naman ng kung ano yung yumaman dyan. Dahil ang topic nila. Di ba? Lahat naman ng gusto namang mga
may mga social application ng mga figure ng magagandang pagkagawa na kung na may lalo na nung panahon ni Marcos, o sila pa nagkapera. O, di ba? Sila yung naging agent ng ng mga may pera. O, pero si social realist, ay, matinding ironic, matinding ano din yun, di ba?